Okay, Father. Okay. So, magandang gabi sa inyo lahat and welcome to our Saturday night service. Today is February 7, 2026, 8 p.m. Manila and 9 p.m. Tokyo time, no? So, I hope you're okay kasi medyo matagal na hindi tayo nakapag-study ng words of God, and alam naman natin na our spirit needs, everyday food, para magkaroon tayo ng strength at maging alive ang ating spirit. So once na hindi tayo nakaka-take every day, ang tendency noon manghihina tayo at ang maging epekto nun sa atin, mawawalan tayo ng interest. Unti-unti nawawala yung interest natin, lalo na sa ating kapaligiran, di ba? Maraming mga bagay na nakakaagaw ng pansin o ng interest ng ating pagkatao. So, natatakpan nun yung ating interest sa kakaroon natin ng ugnayan sa Diyos. Kaya dapat palakasin natin ang spirit natin to overcome those things na nakakaapekto ng o uh, uh, overcome ng ating interest. Kaya we need to study God's Word. We need to connect to God as much as possible every day in our lives. Okay? So anyway, today we are going to again start our discussion, our study on God's Word. Please listen and invite God, dito sa ating discussion tonight. Okay, so before we start, let's have opening prayer. Okay, so please join me in prayer. Good evening, our most beloved Heavenly Parents, our beloved true parents. First of all, Father, we want to give our gratitude, Father, to your unending love and to the love of our beloved true parents. Alam niyo po, Ama, aming tunay na mga magulang, ang iyong lakas, ang inyong paggabay, ang iyong mga salita, ang nagbibigay ng kalakasan sa amin sa araw-araw na amin. Ito po ang nagiging sandalan namin sa panahon na kung saan kami mahina, sa panahon kung saan kami iginugupo ng mga problema sa buhay. Ito po ang nagbibigay sa amin ng direksyon sa aming buhay sa tuwing dumarating ang panahon na kung saan ay nagkakaroon kami ng pagkalito at kaguluhan sa aming pag-iisip. Alam niyo po, kami po ay lubos ng pagpasalamat sa walang hanggang pagmamahal na ibinibigay niyo sa amin. Kahit po sa araw-araw ng aming buhay, kami ay napakaraming pagkukulang sa inyo. Kahit po sa araw-araw ng aming buhay, sa halip na kami ay tumugon sa inyong pagmamahal, kami po ay lumilisan sa inyong piling. Kami po ay nagkakaroon ng pagkakasala at patuloy po nakapagbibigay ng burden o ng problema sa inyo sa halip na kami po ay makapagbigay sa inyo ng comfort sapagkat sa napakahabang panahon ay inyo pong ginugol ang mga sakripisyo para po maiangat kami ngayong mga anak. Mahal namin, Ama, mula po sa pagsilang, kami po ay inyong inalalayan, inyo po kami ginabayan, binigyan ng mga pangangailangan, hoping na someday we could be matured and understand your heart, your love. And at this point, Father, we're very thankful to our beloved true parents for giving us, Father, the chance to understand your heart, for giving us the way in order, Father, to realize your will for us. Heavenly parents, even until this moment, that the time of our true parents is already here and having a great foundation. But still, this world cannot understand fully, Father, the will of heaven. That's why until now there's so many chaos, there's so many conflicts in this world. But I know, Father, that this is necessary in order for man to stand on responsibility, and only through standing on our responsibility, we could start heaven, starting in our family. Heavenly parents, your love is so abundant
every family, Lord, to our family, Lord. Everyone is fair in your love because you love us as your children. And we pray, Father, that every one of us can truly understand your love each and every one. Father, thank you so much, Father, for love every day in our lives, for taking care of our family, our loved ones, our friends, and our neighbors, especially our children, who will become our future Savior, Father, to stand in order to clean our stained lineage, Father, of sin and suffering. Father, we are praying, Father, for our true mothers, safety, for our true mother, strength and good health, for she is now, Father, in confinement in South Korea. Even though she is very old and very sick, but his heart or her heart do not give up, Father. Only her heart shouting, Father, for her love to you and to all of us, even to give her life for the sake, Father, of the fulfillment of your will. Father, we love our Holy Motherhood. We love our beloved true parents. And we pray, Father, if we could, in response and in return, we could change position with our true mother, we want, Father, to do that. But that's not what things happen. Only what we can offer is our determination and our love and our eagerness in prayer, Father. And please, somehow, it could comfort your heart and the heart of your beloved true mother. Thank you so much, Father, again for everything. And we are inviting you, Father, this night to be with us in discussing your words. Thank you so much again. And I pray, Father, these things in my name. To now the Santos, blessed family, attending our Holy Mother Mind. Jude. Jude. Well, again, thank you so much for your coming tonight. Kahit na medyo konti tayo sa usual na dami natin, but we can understand, we have different schedule, we have different responsibility in our time. Kaya lang, sabi nga natin, na in all of these things, we must put God, as our priority. No? And then dito sa topic natin, makikita na rin bakit. Sino yung topic natin ngayon? The purpose which people desire to fulfill, actually earthly life, in our earthly life, yung sa buhay natin, dito sa lupa. So, ano ba to? The purpose which people desire to fulfill. Actually, every human being is desire to fulfill it. Kaya lang nagkasala tayo, nagkaroon ng agam-agam ang ating isipan. Lumabo ang ating isipan. Kaya, hindi natin, our heart is seeking for that. Our spirit is seeking for that. Pero hindi natin ma-fulfill dahil sa hindi natin alam kung ano yung dapat na i-fulfill, yung dapat na gawin. That's why here, we will talk about the purpose of life, the fall of man, and man's salvation. It's a doctrinal review or overview on the teaching of the divine principle about human existence, love, lineage, and eternity, our life in the afterlife, in the spirit world. Okay? So, the ideal without the fall. Ano ibig sabihin the ideal without the fall? Kung hindi daw nagkasala ang tao, this will be the ideal. Adam and Eve will become true parents. Family is the gateway to heaven. Di ba sinasabi na natin in the past yan? What is the ticket to enter heaven? Our own family. And then, of course, our family will attend our true parents. Attending true parents is attending God. That's why if the fall had not occurred, humanity would have entered heaven through perfected families centered on God's love and lineage. No? So yan, ato ine. No? Makaka-enter tayo in heaven kung ang ating bawat pamilya will be perfected and centered on God's love
And nag-create tayo ng God's lineage. Ito yung ideal, kung hindi nagkasala ang tao. Ito yung dapat kung hindi nagkasala ang tao. No? Okay? Next is, check natin na ito, no? Actually, this is a video I got from the internet, There is very simple, pero meron siyang, makakakuha tayo, ng lesson on this. So, panoorin natin. This is my last flight. I'm 64 years old. I've seen the whole world, Paris, Rome, Tokyo. But I learned a secret up here. The best place in the world isn't a fancy vacation spot. It's your own living room with the people you love. You don't need to be rich to have that. If you have peace in your home, you are the wealthiest person I know. Go home and enjoy it. So, nakita nyo ito di ba? Very simple yung sinabi niya. Sabi niya, this is my last flight, bilang piloto. And I had visited many good places in the world. He went to Europe, America, Tokyo, all good places in the world. Pero ang sabi niya, but there is a best places in the world na hindi mo kailangan ng kayamanan o ng pera, to have or to go in that best place, or good, yung pinaka magandang place na yan. And what is that? Your own living room, your home, with your family. And if you have this, sabi niya, you are the wealthiest person on earth. So makita natin, dun sa, yung ating isipin, liliminin yung mga sinabi niya, it's very simple, May mga tao, ang ating ginugol is to roam around the world, yung makita natin yung mga beautiful places in the world. Pero itong mga tao na to, na who went there and see those things, they said that those places are not the best. The best is what? Our own living room, our home with our family. And this is what? This is free if we have family. And according to him, if you have this, you are the wealthiest person on earth. Diba ito? Napakaganda. This is how even God want us to look when we think of family. This is how God wants us to treasure yung family natin. Pero ano nangyayari ito ngayon? You can see there are many broken families. They are putting the family as an option or an alternative. Their priority is different. Priority is what? Sometimes their work, sometimes sabihin natin meron silang mga ibang other things na ginagawa na masasama, The only option is only to go back to the family after noon. Nung priority nila, babalik sila sa pamilya. Parang hindi nila nalalaman na nagkamali sila ng pina-prioritize nila. Sapagkat ang pamilya ang magiging susi pagpunta natin sa kabilang buhay to enter God's family. Without our family, we cannot enter heaven. Okay? So next is, di ba, pinakita natin kanina yung ideal before the fall or without the fall. Ngayon naman, ano yung consequences kasi nagkasala ng tao eh? Ano yung consequences of the fall? Ano yung nangyari? O ano yung magiging kapalit? O resulta ng kasalanan? Sabi rito, the lineage was corrupted. Di ba? Supposed to be ang ating lineage from Adam and Eve until now, dapat God's lineage. Na we belong sa lahi ng Diyos. Pero hindi nangyari yon. Because our lineage were corrupted by the blood of Satan. Kaya, until now, ang blood natin
ay stained by the blood of Satan. No? Kaya, we have that blood within ourselves. Kaya nung sinasabi sa Biblia, di ba, unless we engraft ourselves to the lineage of the true vine or the Messiah, we cannot attain salvation. So dapat alisin natin yung blood lineage si Satan sa atin at mag-connect tayo sa lineage ng Messiah. Next is, because of the fall, we separate from God. We are separated from our parents. Naging orphan tayo. Alam niyo ba na after the fall of Adam and Eve, naging ulila tayo. Naging orphans tayo. Parang naging anak tayo sa labas. Or parang naging tayo, anong tawag dito? Yung naging yun nga, orphans. Wala tayong ulila. Wala tayong magulang. And number 3 is, kailangan natin ng restoration. Para mabalik tayo sa original natin na pinagmulan. That's why the fall altered human lineage and history became a course of restoration to return to God's original idea. So, kaya nakita natin, dahil nagkasala ang tao, inalter niya yung lineage natin, kinurap niya ang lineage natin, ang history natin from the very beginning until now, course, ibig sabihin, formula o daan ng pagre-restore natin to go back to the original idea ng tao. Kaya kita nyo, di ba? Pinag-aralan natin yung history of griefs of God, na from the very beginning after the fall, God is preparing us in order for us to elevate our spirit and mature. But in this course, in this history, kasama dito o kaakibat nito yung paghihirap ng Diyos at ang paghihirap ng tao. Yun ato ang naging resulta ng pagkakasala ng tao. Next is, what is the reason kung bakit tayo papanganak? What reason to be born? Sabi rito, all creations moves in cycles. Meaning ng cycle, it's like paulit-ulit or a reciprocal harmonious relationship. Humans are born to harmonize emotionally and spiritually with the cosmos centered on God. So, ibig sabihin, nakikipag-harmonize tayo within the universe. We must have a relationship of harmony within the universe. That is why we are being born, in order to have a harmonized relationship, for us to have what? Fulfill the purpose of the creation. So what is the purpose of the creation? To realize God's kingdom. So yan, kung bakit tayo isinilang dito sa lupa. Next is born through love. Human birth is participation in love. Alam niyo ba, di ba sabi natin before, doon natin makikita how God, really the God of love. Imagine mo, in order for us to understand the heart of God, the love of God, God allows us to understand that by experiencing that love. Totoo naman yun, di ba? How can we understand love if we have no experience of love? Kung hindi natin na-experience yung love na yun. That's why human birth, yung ating pagsilang at pag-anak ng tao, is a participation in love. In order for us to experience the love and to understand love. Life's purpose is to express that receive love toward family and humanity. So yun daw, layunin ng buhay is to express yung pagtanggap niya ng pagmamahal mula sa pamilya at sa ating kapwa. You see? So, born through love, yung origin natin, ang pinagmulan natin, ay yung love from God. Kaya tayo narito because of the love of God. We originate on that love. And ang ating buhay must be a life of gratitude.
Because everything that we have, our life, the things that we need for existence is actually came from the love of God. So our life must be a life of gratitude. Everything that our words, our mouth professes when we talk to God, it must be always in gratitude. Dapat ganun na to ini. Puro pasasalamat. Because everything that we need were created by God for the love, for His love towards us. So our life is in gratitude, no, to God. And our love express all. Our love is the one expressing everything. Yung emotion natin, no? Excitement, no? Yung ating joy, the love through sa pamamagitan ng pagmamahal, ina-express natin lahat na yan. That's why how important love. That's why God is clinging to love. No, only God is looking for love, nothing else. No? God's spirit is focused on finding love. Kaya nakita nyo, kahit nakurap ang love ni Adan at ni Eva, and we are the lineage of Adam and Eve until now were corrupted, God never stopped in order to bring back that love into original standard. Because God looks for love. That is very, very important in God. Because that is the way how God will be full of happiness and joy. That is the very purpose of God. Okay? Next is the power of a single moment. You know? Actually, this is very, very interesting. You know? Sabi dito, history turns on moments, di ba? Totoo naman yun. Lumilipas ang panahon mula sa kasalukuyan. No? Sabi dito, biblical history shows the victory or failure daw is decided in moments. So, ibig sabihin, yung failure daw o yung victory sa susunod na salinlahi, nakasalalay sa panahon natin ngayon. Kaya sabi dito, eternity begins when we align with God's will now. So, ibig sabihin, napaka-powerful yung panahon kung saan naririto tayo. No? Our time is very powerful now because we can change the world. Later, we can change the world in the future by changing in our time right now. That's why history turns on moments. The power of single moments, kahit yung isang segundo ngayon, isang minuto ngayon, is very powerful sapagkat nakasalalay ito ang susunod na minuto o susunod na oras. Kung ano yung gagawin natin sa ngayon. Nakasalalay dito yung mangyayari sa kinabukasan. That's why it's very powerful. That's why history turns on moments. No? Nababago ang history sa pamamagitan ng kasalukuyan. Okay? Growth through 3 stages. Di ba napag-aralan natin in the past? This is the process on how we could reach perfection. Di ba? Sa buhay ng tao, diba? Childhood, adulthood, and perfection. All beings grow through stages. Human maturation or maturity reflects God's own created process. May proseso. So, childhood, adulthood, and perfection. Okay? So, ito yung pinagdadaanan ng growing stage ng tao. Okay? Life as a daily victory. What does it mean? Life as a daily victory. Di ba, nasabi na natin before na yung victory natin nagsisimula sa maliit na bagay. Ano? Steps. For example, 1,000 steps started with 1 step. Di ba? Magsisimula yung 1,000 hakbang mo sa unang paghakbang. Di ba? Ganun din ito. Our victory in our lifetime starts in one day. And that is today.
Sa panahon ngayon, yung ating, kagaya sabi natin kanina, ang history ay nagte-turn through the moments right now. That's why our victory in our lifetime starts today. When you learn the words of God, when you learn the purpose, why God created us, our purpose in life, that must be the turning point of our life in order to be victorious in our lifetime. Kaya sabi dito, a life as a daily victory, one day, then months will pass. If every day you are becoming victors, it will become a year. And then, pag nasanay na tayo sa ganong klaseng buhay, every day in our life, until the moment of our death, yun ang ating buhay. And that is the victory sa ating buhay. So, spiritual victory accumulates daily. Nakuha niyo yun? So, yung victory ng ating spirit, yun nakukuha natin sa pang-araw-araw. No? Every day, accumulates daily. Determination and perseverance are essential. Kaya anong sabi sa Biblia, di ba? Those who can persevere unto the last will become what? Victor. Yun yung mananagumpay. Yung ekang makatatagal, ano? O makatatapos hanggang sa huli. Yun ang tatanghalin na mananagumpay. Sabi yan ng banal na kasulatan. Kaya, our life victory starts with a day. Especially at the moment that you learn God's word. That must be the starting point. Life as our daily victory. Kaya panoorin niyo to. Again, it's a short video. And then, check natin, kung ano yung makukuha natin na lesson, from these. The bad news is everything in life is temporary, which is also the good news. Life is, sometimes you get joy, sometimes you get pain. So if things are going good, enjoy it. It won't last forever. And if things are going bad, don't worry. It can't last forever. Tunda ko nyo? Yung kanyang logic, ko ang magbabasa nito, ordinary people who don't understand yung true purpose of man's existence, magagandahan sila. Pero now, we, who somehow understood God's words to our true parents, makikita natin na may mali rito. No? Sabi niya, the good and bad things in life daw, yun daw, mabuti at masama sa buhay, ay nagsisimula dun sa pagiging temporary ng bawat bagay. No? Yung pagiging temporal ng bawat bagay. Like for example, sabi niya, yung the bad things, the bad things in life is having things temporary. But it's also the good things. Sabi niya gano'n at the same time. Kasi daw, pag tayo may mga problemang nangyayari, huwag kayong mag-alala, matatapos din yan kasi temporary lang daw. At ganoon din, kung tayo masaya naman, may mga natatanggap tayong blessing, dapat daw i-accumulate sa atin yun, dapat daw i-enjoy natin agad. Kasi mawawala din yun. No? So ganun yung pananaw niya sa buhay. Very, very, masabihin natin na napaka broad, napaka tawag natin, malaki nga, pero very difficult to understand. Kasi ang tatanungin ko muna sa inyo, ito isang katanungan na I receive, sabi niya, why in this world everything is temporary? Anong tanong niyo? Anong kasagutan niyo? Bakit ba dito sa mundong ito? Para masagot natin to at makakuha tayo na ma-analyze natin tong video na to, dun sa katanungan na, bakit ba ang lahat na naririto sa lupa in this world is temporary?
sapagkat ato ine, ang buhay ng tao, ang layunin ng buhay ng tao, hindi dito sa lupa. Tayo ay dadaan lang, kagaya ng nasabi ko sa inyo before, di ba? Our life here is a journey. But it never stops there, no? Journey. A journey with a mission. So, ibig sabihin, dadaanan lang natin itong lupa na to, sapagkat ang tunay na buhay natin is when we go to the final world, and that is the spiritual. Kaya everything is temporary here. Kasi talagang ang tunay na buhay ay magsisimula sa kabilang buhay. So dadaan lang tayo rito upang palaguin ang ating pagmamahal at lumago ang ating espiritu, at sa oras ng ating pagtanda at kamatayan, iyon ang ating isisilang na tayo dun sa mundo na kung saan ay hindi na temporal. Everlasting life. So paghahanda ang buhay natin dito sa lupa, kaya everything is temporary. Okay? Hindi tayo rito magtatagal. Because this is only a training ground for all of us. Kaya we need, after this, for 90 years or sabihin natin 85 years, we will pack our bags and go to our original homeland, and that is the spirit world. Kaya why everything here in the world is temporary? It is because the very goal of life is not here in this world. When we go to the final world, that is the everlasting life waiting for us there. Kaya temporary lang ito. Hindi rito talaga yung layunin ng tao na binigay sa atin ng Diyos. Ito ay paghahanda lamang, tayo dadaan lang nito. Okay? So, I hope na na-understand nyo ito. No? Hindi ganun dapat na pananaw natin. Ano? Bad news kasi temporary, at the same time, good news daw yun. Actually, no. That's not how we look at it. Ano? In the perspective, kung titingnan natin ay ang divine principle o salita ng Diyos. Okay? Sabi dito, di ba? The original homeland. Nasabi ko na kanina yun. Ano ba yung original? Who? What? Where? Where is the original homeland ng tao? Our original homeland is the spirit world. Actually, even though hindi pa tayo pinapangaral sa spirit world, but that is the purpose of God. Bakit tayo kinreate ni God? To live in that world. To live in that world. Kaya, our original homeland is the spiritual world. A realm of living for others. Yun ang ibig sabihin nun. Si spirit world kasi, in order for us to live in our original homeland, our heart must be prepared in living for the sake of others, meaning love. Everything in the spirit world, live for others. There is no selfishness there. That's why, kung hindi tayo dumaan sa pamilya, hindi natin na-experience ang love. We cannot live in that place. So heaven is structured on unselfish love. Religions prepare humanity to enter this homeland. So, one of the purpose ng religion ay maprepara tayo para makapasok tayo sa ating original homeland. So again, our world here, everything in this world is temporary. Why? It is because the original purpose why God created us is to live not in this world, but to live eternally in the spirit. Okay? So, now, what is the ultimate goal of man? Ano yung sinasabi nating life, victory natin dapat? We must possess the love of God. That is our goal in life. The highest human destiny is to inherit and embody God's love completely. So that is our goal in life. Hindi
Hindi ang goal natin ay gusto ko yumaman, gusto ko magkaroon ng milyon-milyong pera, gusto ko magkaroon ng maraming ari-arian, bahay at lupa, magagandang kotse. No. Our goal in life as a human being is to possess God's love. Kaya ano ang sabi sa Biblia? Sabi niya, seek you first the kingdom of God and all shall be added unto you. If we possess the love of God, if we possess the love of the parents, everything God's own, everything's our parents' own, it will be our possession. Di ba? Ganyan yung sinasabi dun sa parable of ano yun, yung prodigal son, di ba? Nung bumalik yung pangalawang anak na galing sa paglulustay ng kayamanan na namana niya, na hiningi sa kanyang ama, bumalik. Tapos na nibugho yung panganay na anak. Sabi niya, ama ko, ako na mula sa simula hanggang ngayon ay kasama mo sa pagpapalago ng ating kabuhayan. Pero hindi mo man lang ako nabigyan ng kahit napakapayat na kambing upang kami mapagsaluhan namin ng aming mga kaibigan. Samantalang itong anak mo, kinuha lahat ng kanyang mana at nilustay, at pagkatapos ay babalik, at pagbalik niya ay iyupang ipaghahanda ng napakatabang baka at napakasayang pagtitipon. Ano sabi ng ama? Anak, alam ko na ikaw ay palaging nasa tabi ko. Kaya naman, ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Yan ang sabi ng magulang. So this, if we possess the love of God, everything that our parents own will be our possession as well. Nakuha niyo ito, ini? That's why the goal of everyone must be to possess God's love completely. And everything will be given to you. Sabi nga sa Biblia, siksik, liglig, umaapaw. Sapagkat ikaw ay naging tunay na anak ng Diyos sa makatuwid. Ang ari-arian na iyong magulang ay sa iyo na. We will become a co-owner of this world. Hindi lamang ng mga bahay, kung ano, 2 bahay, 3 bahay. No, co-owners of the world. Co-owners of the universe. As a God's child. Okay? What is the standard of birth and lineage? Restoration involves reconnecting to God's love, life, and lineage. So, ano daw ba yung standard ng kapanganakan at ng ating lahi? Fall affected human lineage, ba? After na magkasala ang tao, nakurap ang ating lineage. So, kailangan niya ng restoration and rebirth para makabalik tayo dun sa original, no? Na layunin ng Diyos sa tao. Di ba, sabi kanina doon sa unang-una, ano yung ideal before the fall? Sabi niya, God is our parents, Adam and Eve is our true parents, di ba? And through them, we will create God's lineage. So this is the standard, no? Ito yung standard ng layunin ng Diyos. Yung standard ng birth and lineage. Kaya lang nakurap because of the sin ni Adan at Eva, kaya kailangan natin ng restoration and rebirth. So kaya alam nyo ito, ito yung sinasabi ko kanina, na paano natin, everyone, di ba sa una rin, na slides, sabi niya daw, this is what man, sabi niya, desire to fulfill. Di ba? Kaya lang, lahat tayo, kahit hindi mo alam ang salita ng Diyos, in our heart, we are seeking to fulfill something that is very precious. Kaya nga minsan, di ba, nami-misunderstood natin, ang sinisik natin, kayamanan, katalinuhan. Pero actually, hindi yun ang sinisik natin Ang sinasabi ng puso natin, hindi yun. Kaya lang, nami-misunderstood natin kasi hindi natin alam ang salita ng Diyos. Kaya, if we will understand the heart of God, the will of God, ang hinahanap natin, kasi nagkasala tayo, ang hinahanap natin, restoration. Ang hinahanap natin, rebirth. Ang hinahanap natin is the love of God. Kaya now that we understand the words of God from our true parents, alam na natin ano ang goal ng tao. Possess the love of God. Hindi yung magkamit ka ng sobra-sobrang kayamanan o katalinuhan o posisyon. Because bakit?
Sapagkat when you possess the love of God, and God becomes your parent, everything God's own will be also your possession. Do you understand? Okay? Again, this is another video, no, short video. Panoorin uli natin, and then let us discuss, kung ano yung sinasabi nito. Where is heaven? The Bible tells us there is an atmospheric heaven, that's where planes fly. There's a celestial heaven, that's where the stars are, and there's the third heaven. Paul said he was caught up into the third heaven. That's where paradise is right now. So when people die, their soul goes to be with God in third heaven. Paradise is heaven. When the thief died on the cross, Jesus said to him, "Today you will be with me in paradise." He was going to go to the third heaven to be with the Lord. But when Jesus comes back, there's going to be a major change. If I understand the Bible correctly, one of the key elements about that is when the holy city is developed, the Bible says the holy city comes down out of heaven, and it is taking place on earth. So the Bible tells us that at the end of time, the earth is going to be renovated. All of the evil things will be burned away, the earth will be rebuilt, and heaven will actually take place on the rebuilt earth. So in the future, as you think about heaven, yes, for today heaven is up, but then heaven will be here on the earth, and the holy city, which is a magnificent thing. I can't imagine seeing that holy city come down out of heaven and take its place, but that's what the Bible says. So nakita nyo ito, anong pananaw nyo dito sa sinabi na to? Di ba, we have learned and that topic many things about divine principle, about the words of our true parents. What do you think about this? Ngayon na equip na kayo ng mga words na yon. What do you think about what the pastor said about what is heaven? Or where is heaven? Sabi niya, there are some when we talk of heaven, there are many heavens. Sabi niya, first, when we look at the sky, yung dinadaanan doon ng eroplano, that is heaven. When we talk dun sa outer space, kung nasaan ang stars and moons, sabi niya, that is a celestial heaven. But the third heaven is, according to the Bible, ito yung dwelling place ni God. And sabi niya, according to the Bible again, on the last day, God will rebuild, renovated, sabi niya ganon, ang earth, so that ito yung maging heaven on earth. Sabi niya, i-renovate daw ang earth, tatanggalin daw ang kasalanan. So makita natin, what they think about restoration or salvation, ang kanilang nasa isip responsibility ni God. Which is, if we talk about God, true parents' words, malayo sa katotohanan. Ang sabi ni true parents, everything God had given, yung responsibility niya, had done yung responsibility niya. The only lacking is what? Man's responsibility. Kaya heaven will be realized by man. Sapagkat given na yung responsibility ni God. God is prepared us. Gave us everything. So, nakasalalay sa balikat ng tao ang pag-create ng heaven. That's why sabi natin in the past, what is the key to establish heaven? Pamilya. God is giving us the family, the institution. That institution, the family, in order to start heaven. So we are responsible in the establishment of kingdom of heaven. Hindi ito responsibility ni God. It will create heaven, renovate earth, rebuild earth, and then dito ilalagay ni God yung heaven na yun. That's not the way things want God's to be. Ibinigay ng Diyos ang responsibilidad sa tao upang maitayo ang kaharian ng Diyos. At yan ay magmumula sa bawat pamilya na naririto sa lupa. Kaya you can see, kung magkakaroon kayo ng paglilipi or comparison, compare true parents' words to the teaching of Christianity.
makikita nyo yung lohika sa katuruan ni true parents. Makikita nyo na pinakikilala dito na God is a real God. God is a real parents. Na we belong to God. No? Whatever you see within man, yung good traits within man, the origin of that is God. Ang nakikita ng Christianity, yung kapangyarihan lang ng Diyos. Ang binibigyan nila ng punto ay yung power ni God. They never talk about the love of God. Ang kanilang pag-intindi when you talk about love ni God, power pa rin ang nakapaloob doon. Paano maipapakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa tao sa pamamagitan ng pagtatayo ni God ng kaharian ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng power? No. The kingdom of heaven will be realized through the love within men na na-inherit natin from God. Kaya makikita mo, true parents' approach in realizing the words of God is very, very different sa katuruan ng Christianity. Na-misunderstood nila yung sinabi ni Jesus Christ. This is the word of Jesus Christ na translate ni true parents. I hope you understand by comparing. That's why nagpapakita tayo ng video for you to compare what is the teaching of true parents and what is the teaching of Christianity. I never say na ang teaching ni Kristo ay mali. No. Those people who interpret the teaching of Christ, yun ang mayroong pagkakamali o may pagkukulang sa kanilang interpretation. But our true parents have given us the exact and perfect translation of the words of Jesus Christ. I hope you understand that. Okay? What is the standard of eternal life? So, para makita natin, paano ba ako magkakaroon ng eternal life? Ano ba yung standard na dapat kong marating? Sabi rito, you must possess true love. Your life must be true life. Ibig sabihin, yung buhay nyo ay nakapaloob doon ay yung tunay na pagmamahal. At you will bear descendants, magkakaroon ka ng lahi na paloob ay pagmamahal ng Diyos. So true love, true life, and true lineage. This is the standard of eternal life. In order for us to enter the eternal life in the spirit world, yung ating original homeland, we must have this true love, and then ang buhay natin must be based on true love, and then we must produce children to whom we will teach true love. Yan na to ang standard of eternal life. Okay? That's the end of our discussion for today. So, exactly, 1 hour. Now is 9 o'clock in the Philippines and here in Japan, 4 minutes before 10. Okay? So, I hope you understand, yung topic natin today. Actually, yung topic natin is a summary, parang kinonsize natin, na yung buhay ng tao dito sa lupa. Kaya ang title nito is Earthly Life. Our Earthly Life. Yung buhay ng tao dito sa lupa. Okay? So, to end our discussion for tonight, please let us have a unison prayer. Ibig sabihin, magdarasal tayo individually, and ask God what you want to ask, or give thanks to God. Natandaan nyo, everything we're given to us by God. Our life, our family, our friends, our loved ones, the things that we need to exist. Kaya ang ating buhay must always be a life of gratitude. Every day in our life, dapat ang namumutawi sa ating bibig when we talk to God is gratitude, pagpapasalamat. Mamaliit man yan o mamalaki. Okay? So, let's have unison prayer. Magandang gabi po
mahal naming Ama, aming tunay na mga magulang. Ngayon po ay natapos namin ang pag-aaral nito ngayong gabi ito. At ang inyong pong mga salita ay napakabuti po para sa amin. It gives life. It gives us power in our spirit to stand up again. Even though, Father, that many times in our life, in our daily lives, we have committed mistakes, we have shortcomings. But when we receive your love through your words, it gives us, Father, peace within ourselves. It gives us, Father, the strength to stand up in our responsibility. That is how powerful, Father, your love. And we pray, Father, that we could share these things, these feelings of us, not only within ourselves, but sharing to our brothers and sisters, to our family, to our loved ones, to our friends. And that is the meaning why you have given us this word to share to other people. Heavenly Parents, napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Ang iyong pong pagmamahal ay sapat-sapat para sa lahat ng iyong mga anak. And wala po kayong tinitingnan o binibigyan ng pabor sa amin. Lahat po kami pantay-pantay sa iyong paningin sapagkat kayo po ay magulang namin lahat. Napakabuti niyo po sa araw-araw ng aming buhay. Gusto po namin pasalamatan ng mga bagay, mamaliit man po o mamalaki, na nagiging daan ng aming buhay sa araw-araw. Kung wala po ito, we cannot stand on our responsibility. We cannot walk in life day by day. But because of your love, this, Father, happens to us. We become a new human being, a new person who is really, Father, want to sacrifice and walk the path of the course or through the course of our true parents. Our true parents had opened up the way to heaven. And that way is our way to follow our true parents. Thank you so much, Father, for this day. Nadalangin ko po na basbasan niyo ang bawat pamilya na naririto. Kapayan niyo po sila. At ang mga pamilya po na wala rito, bigyan niyo po sila ng pagkakataon na makarinig sa mga susunod na aming pag-aaral. At bigyan niyo po kami ng oportunidad na kami po ay makapag-invite ng aming pamilya, ng aming mga kaibigan to attend this beautiful words from you and from our true parents that change life. Heavenly Parents, thank you so much. Again, we are praying for our true mothers, release and strength and good health so that she could endure the ordeals that is happening right now in our church. Thank you so much, Father, again. And I pray, Father, these things in my name, Ronaldo Santos, blessed families, pending our Holy Mother hand. True. Okay? So, thank you so much sa sa inyong pakikinig, And I hope na may natutunan kayo sa ating pag-aaral ngayong gabi, and kung meron kayong question or you want to say something, yung as a reflection, okay, at mahiya. Kaya si June June, parang medyo pumayat ka ngayon. Anong tingin mo? Pumayat ka ba? Nagbawas ka timbang o hindi? Manakarat po puro may mga iniisip po kami mag-asawa. Oo. Parang medyo pumayat ka? Tingin mo? Okay. Kasi medyo mas medyo slim ng konti yung mukha mo eh. Pero ito mapayat ka. Kahit bata ka, mahirap ngayon na to. Maraming sakit. Binabawi po namin sa pagpagod namin ng mga nakaraang. Oo. So, okay, that's good. Ituloy-tuloy mo kung sakasakali, Lalo na maliliit pa anak mo, di ba? Makikita mo ngayon na to, pabata ng pabata, kahit sabi mong bata ka, yung mga sakit dati na sa matatanda lang, ngayon na to,
nasa bata na. So that's why we must be conscious also about our health. In order for us to, para ma-reach natin yung goal natin, na ma-mature natin ang ating spirit, kailangan natin ng physical life, ano? Dapat we must be healthy. So, dapat isa yun. Ato, do you have anything to say? Meron ka bang natutunan sa pag-aaral natin ngayong gabi? Mag-reflect na lang po siguro doon sa 1 week ko na video about kasi number 2 medyo malalim ko na kailangan ko pang aralin. Doon po sa 1 and 2 muna sa video about po sa pilot. Yung sinabi nga po ng kahit saan lugar ka mapunta, ang pinakamagandang lugar pa rin ay sintahan na nakasama ang pamilya. Na-realize ko po talaga yun ng lalo po na nakataon na dumaan kami sa pagsubok yung pamilya namin, dumaan kami sa pagsubok dahil gawa na nabibigay siya ng trabaho. Naisip ko na mas pahalagahan ng pamilya kasi yung trabaho anytime nandiyan lang yan, pwede mong balikan, pero yung time na lilipas na kasama yung pamilya mo na sa gabi na uwi at tulog na sila, pwede na magbigay ng isang oras para makausap sila, makapagkwentuhan kayo. Wow. Nangyari sa isang yun pong hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Yes, that's true. Sinabi sa pangalawang video na sabi ko sa pangalawang video na pag may blessing ka, enjoy mo. Pag may problema ka, lilipas mo habang buhay. Hindi pa pinagawahan talaga namin ng asawa ko na lalo po ng mga sunod-sunod na problema nangyari sa amin. Sa pagkawala po ni mama, sabi ko, kapag na natin, medyo bago lang kasi mas mabigat yung ngayon. Pero alam ko na mas matibay na tayo kasi hindi na kilala si Lord sa buhay natin. Sa ito natin. Alam din po namin, mas security na kilala si Lord, si Papa Jesus. Hindi po lagi lang pinapaunawa sa kanya. And then, nga po, yung problema nandiyan, bilipas lang yan, hindi na magbuhay nandiyan. Alam ko na after ng problema na yan, may blessing na bibigay si Lord kasi alam ni Lord na mas pinagtibay ka niya doon sa pagsubok na binigay sa iyo, sa inyo ng pamilya. Kaya, unti-unti nakusad lang kasi kung pag huminto ka, ikaw lang di matalo. Hindi mo alam na konting usad na lang pala, nandun na yung goal sa inyo Lord. Nandun na yung blessing na bibigay sa inyo Lord. Kaya, kung ano mang problema, tuloy-tuloy lang. Mas ano pa natin kasi hindi habang buhay, hindi tayo sa baba. Yeah, that's true. Mas unahin natin si Lord. Kaya ako nasabi na pag inuna mo si Lord, wala kang takot. Sa unahin mo si Lord, lagi ka pala. Yes, that's true. Ay, wala po yung misis. Sige. Yung simpleng tumatak lang din po sa kanya. Hindi lahat ng problema ay laging nandiyan po. Alam po natin na may katapusan po talaga lang. May hangganan, kaya wag po natin damdaman lahat. Yun po talaga yung mas, lalo po sa asawa, lately po talaga. Hindi po talaga kami okay. Siguro po, nami-miss po namin si Lord. Kayo po, kasi po ilang weeks din po tayong So, Ine. That's good. Ito, Ine, ganyan yung ating dapat na magkaroon ng reflection. True reflection kasi yan natin makikita yung kahalagahan. Yung kahalagahan ng ating pinag-aaralan, kung ano, for example, yung family. So, ito, alam niyo na kahit yung practical application ng family, napakahalaga. Huwag na natin sabihin yung spiritual application. Yung practical application sa oras ng pangailangan, sa oras ng problema, sino yung talagang magiging kaakibat mo? Yung pamilya. For example, kunyari namatay ng magulang natin, and then wala kang sariling pamilya, wala kang asawa, wala kang anak. Alam mo, sabi nga ni True Parents, kung lalaki ka, you will become the saddest person on earth. Kung babae ka, ganun din. Kasi alam mo, isang example na to, may kilala ko rito na hiniwalayan niya yung kanyang asawa at saka anak. So ngayon, galing siya, nasa Japan siya, kaya siguro ang isip niya, mapera ko. Kasi okay lang kayo, wala akong pamilya, okay lang, mas maganda yon. Sweldo ko, yung aking buhay, gano'n. Hanggang tataka, siguro. Dumating yung panahon na umuwi na siya ng Pilipinas. Tapos naubos yung pera niya sa Pilipinas.
So naging ano siya, hindi siya tinanggap ng mga kapatid. Sa kaibigan siya tumira. Naging pasanin siya ng kaibigan. Buti mabait yung kaibigan. Pero siyempre, everything is limited. Pagkaibigan, kahit sabihin natin kapatid natin, may kani-kani silang pamilya eh, di ba? May kani-kani silang pamilya. Pero kung magulang, buhay pa, ang magulang, kaya yan, is todo suporta yan. Pero alam naman natin, mauuna sa atin ang magulang natin. Pero everything, mga kapatid natin, they have their own family, mga kaibigan natin, they have also their own family. Tutulungan tayo. Hindi, walang ano yung issue yung hindi tayo tutulungan tayo. But yung kanilang help will only be limited. Unlike ang asawa mo, anak mo. Even though bedridden ka, aalagaan ka nila kahit na ano mo mangyari, kahit na hindi ka na nakakalakad, aalagaan ka nila hanggang sa yung kamatayan. So that is the practical application of the family. Why God put us into family. Ito pala to, nakalimutan ko. Last night, we are being asked a question ng leader natin, na why God put us into family. Why God? Bakit daw ang tao inilagay sa pamilya? Sa loob ng pamilya? Alam niyo ito ang sagot noon? Hindi ba, ang purpose ni God, kaya tayo create para tayo maging mga anak. Sabi ko nga kanina, how can you know love kung hindi mo na-experience? So, paano tayo makakapag-love kay God kung wala tayong experience ng love? Kaya inilagay tayo sa pamilya na mayroong magulang. Para yung ating pag-receive ng pagmamahal mula sa magulang natin at yung pagbibigay natin ng pagmamahal sa ating magulang, it is the same yung ating connection kay God as a parent natin si God. So, ang ibig sabihin, kaya tayo nilagay ng Diyos sa pamilya for us to be prepared to love God. Di ba? That is the way on how to love God. Nagsisimula pa rin. Pamilya na naman. Kaya everything every problem in this world ay nagsimula sa pamilya. At pamilya rin ang makakapagbigay ng solusyon dyan. Di ba? Yung mga pinag-aralan natin, nagmula sa pamilya, ang kasalanan, sa pamilya din dapat i-restore yan. Kaya napakahalaga ito ng pamilya sa pananaw ng Diyos. Pagkat pamilya ang eskwelahan ng pagmamahal, diyan tayo matututo ng pagmamahal. Okay? So, thank you so much sa to. Sa inyong reflection, at least nagsalita si Joy. Kaya natutuwa ako nagsalita si Joy. Palagi nakatago eh. Okay, sino pa? How about Bea? Bea, nandyan ka? Hello po, Tito. Oo. Naririnig po ba? Oo, dinig. Wala po masyado kasi since parang nahapyawan na naman po yung mga topics sa mga past lessons natin, like yung sa original sin po, yung consequences, and yung concept na dapat po mawala yung original sin na yun para maging children of God po tayo. Pero may mga natutunan naman po ako, especially sa mga videos. Like yung sa unang video po na yung pinaka special place daw po is nasa home natin. And then, yung sa second video po lalo na nung una po kasi parang hindi ko rin po siya na-gets agad. Akala ko po, ay tama naman yung sinasabi nung nasa video na lahat ng good and bad things dito sa mundo ay temporary. Pero nung sinabi niyo nga po na mali, napaisip din po ako na oo nga pala, wala naman temporary kasi nga meron pang eternal kingdom. And marerelate ko rin po siguro yun dun sa sinabi niyo na minsan po napagbabaliktad or namamali po yung perception ng mga tao when it comes sa teachings ni Christ. Kasi minsan po, naiiba yung parang interpretation nila doon. For example po, doon sa video na yun, gaya nga po ng sabi niyo, kung parang normal person lang po yung makakanood nun or magbabasa nun, iisipin mo nila, so okay lang pala na merong bad things or gumawa ako ng mga kasalanan. Mali. Kasi temporary lang naman pala, mawala rin. Pero kung titignan po natin siya on a deeper level, ang ibig sabihin lang po nun is, mawala rin po yung mga problema, pero dapat may ginagawa rin po tayo para doon. Yun lang po, Tito. Yes, yes, Ine. Okay, very good. Arigato. So, si Len, hindi ko natatanong hindi naman magsasalita yan. Si Joel na lang. Joel, final words. Sige.
Medyo maingay si Kuya Aaron, pero 9, 10, sandali lang, tatapos. Ganun lang. Siguro additional na lang para guidance sa mga bata. Siguro maaari tayong gumawa ng parang checklist in our everyday action in our life. Yeah, yeah. Halimbawa, if we're planning, we're planning to do something or we want to achieve something, i-ask natin yung sarili natin, will it takpan? Will it benefit ourselves? Tapos takpan. And then takpan. And then ask natin kung what will it contribute to ourselves? Kung meron, yes, meron. And then how about to your wife? How about to your family? How about to God? Will it give happiness to God or not? Ganun ba? So every action that we are planning to do every day, parang gano'n, gumawa tayong checklist. Kasi parang ano na lang yung ang pinaka-importante sa buhay natin is what we contribute. 'Di ba? Kahit sa family natin pag nawala tayo, 'di ba? O pag inaalala tayo o nung nabubuhay yan, nako. Yan si ganito, si Juan, ako napakabait na tao yan. Ako na maraming natulungan yan, ganyan. So, ganun din. Pag pumunta tayo sa Kingdom of Heaven, ganun din ang susukatin yung ating contribution in life. Kung ano yung mission in life, natupad ba natin? So, doon tayo huhusgahan kung ano yung ating responsibility na na-achieve na habang tayo nabubuhay dito. So, ganun lang, tol. So, That's true. Gargle. Actually, maganda yun. Kaya lang, hindi lahat ng tao may ganoong, minsan sa ibang tao, medyo, Yes. ganun. Pero, maganda yun. Alam mo, kung everyday, susulat yung mga magagandang nagawa nyo, in the future, pwede nyo basahin yan. Parang diary. No? Parang diary ba? Na makikita nyo, nagbasa ka, nag-start ka ng 2006, 26 ngayon. Tapos, babasahin mo siya sa 2040. Makikita, kaya pala ganito na ang heart ko kasi unti-unti pala ganito na yung level ng aking pagbibigay, di ba? So, actually maganda 'yon. Maganda 'yon. Magandang suggestion 'yon. Depende sa ugali ng tao. Mayroong taong hindi pala sulat, di ba? Mayroong taong pala sulat. So, it's up to you. That's good idea actually. That's good idea. Para hindi ka maligaw kung ano ba yung ginagawa ko? Tama ba? Ano bang gaano bang di ba? At hindi lang 'yon. Sabi nga niya, kunyari namatay ka na, at mababasa yon ng loved ones mo, ng family mo. Uy, galing pala ng tatay ko. Ganito pala yung naging buhay niya. Ganito, di ba? That is a testimony, Live, yung history ng buhay ng tatay mo, di ba? Kung kaya nyo, that's good. Kung kaya nyo. Yung mga mabubuting gawa lang, huwag yung ilagay yung masama. Mabuting gawa. Okay? So anyway, thank you, Joel. Okay? Sige, so, thank you. Actually, talagang yung ating mga pag-aaral na to, makikita nyo na parang paulit-ulit, But in different perspective, in different approach, or application. Para, ang purpose kasi nito is yung sabi natin, parang brainwashing, na in a sense, in a good sense, brainwashing ibig sabihin, dahil masama ang ating isip, at palagi natin nakakalimutan yan, hindi yan ang naging buhay kasi natin, kaya nakakalimutan natin. So we need, again, ipasok natin sa ating isipan hanggang sa tumimo sa ating isipan at maging yun na ang laman ng ating kaisipan. Kaya talagang halos every topic natin, merong makikita kayo na in connection to that. Like for example, yung family. Kaya huwag kayong magsasawa. But in a different perspective, point of view, in a different application. Ganun yung natin. Okay, thank you so much sa Toyne. Okay. Pakiusap lang yung recording. Sige, yan natin. Okay. Baka gusto magsalita ni Pogi. Si Pogi. Ayun. Bye-bye. Good night po. Good night. Good night. God bless everyone. Bye-bye. God bless. See you next week. May kiss pa siya. Okay, bye-bye. God bless everyone. God bless. Okay, salamat. Next time ulit. Thank you. Thank you, Tol. Thank you. Okay, bye-bye.